Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Nambobola lang ba itong abogado ni Digong sa ICC na si Nicolas Kaufman? Or kumpiyansa talaga siyang kaya niyang mapawalang sala si Digong Duterte doon sa ICC, kahit na mabibigat ang mga ebidensya na kalatag laban dito? Ano po sa tingin ninyo mga kabunyog? Well, hindi naman tayo nang mamaliit ng tao, hindi tulad nitong si Sara minamaliit ang mga abogado ng ICC. Anyway, sa experience nitong si Kaufman sa pagiging abogado, posibleng may maliit na tiyan siyang makalaban kahit papaano. Pero parang mahihirapan siyang depensahan si Digong, lalo na mayroon ng mabibigat na hawak ang mga prosecutor na ebidensya laban kay Digong. Anyway, para po sa iba pang mga detalye ng balita, panoorin po natin ito. Naniniwala ang lead counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Attorney Nicolas Kaufman na walang jurisdiksyon ang International Criminal Court sa kaso ng kanyang kliyente dahil umatras na ang Pilipinas sa Rome Statute bago pa man sinimulan ang investigasyon. Iginiit din ni Kaufman na may compelling argument ang kampo ng mga Duterte na sapat para ipawalang visa ang kaso laban pa man o bago pa man umabot sa paglilitis. Naniniwala rin siyang papanigan sila ng hukom sa pre-trial hearing sa September 23. Binatikos naman ni Kaufman ang pagkakaaresto at mabilis na paglipat kay Duterte sa The Hague na tinawag niyang isang kidnapping at extrajudicial rendition dahil hindi ito dinala sa isang hukom sa Pilipinas bago ipadala sa the Netherlands. Yan mga kabunyog, narinig po natin ang depensa ni Nicolas Kaufman na ang isa raw niyang pinanghahawakan na pangdepensa para maabsuelto itong si Digong ay ang pagkakaroon raw ng walang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas. Wala nga ba? Anyway, alamin po natin kung meron nga ba dito sa paliwanag ng isa sa mga abogado ng mga naging biktima ng extrajudicial killing na si Attorney Gilbert Andres. Parang kampante itong si Attorney Kaufman na hindi na raw aabot doon sa confirmation of charges hearing laban po sa dating Pangulong Duterte dahil kampante sila bago pa mangyari yun ay madidismiss at mapapabalik na ng Pilipinas si dating Pangulong Duterte. Ano po reaksyon niyo? Well, sa amin naman, sa mga biktima po, kampante naman kami na talagang may jurisdiction ng ICC. Kasi Doris at Alvin, 4 lang ang titingnan ng ICC. Ano yung 4 na to? Una, does it have jurisdiction materiae? Oo, may subject matter jurisdiction ba siya? Meron po, kasi crimes against humanity ang charge against kay Mr. Duterte. Ikalawa po, yung mga charges ba ay within that time jurisdiction ng ICC? Within nga po talaga, kasi within November 1, 2011 hanggang March 16, 2019. Ikatatlo po, ito po bang mga charges against kay Rodrigo Duterte ay nangyari sa loob ng Pilipinas? Nung state party pa po siya sa Rome Statute? Oo nga po. At ika-4, si Rodrigo Duterte ba ay nasa kustodiya ng ICC? Nasa custody nga po. Kaya 4 lang pong titingnan, 4 dapat, at talagang meron po yung 4 na yan. Ayun. So maigi po na nalatag ninyo no? Para maintindihan din ng ating mga kababayan. Correct. Kasi ang mas nangingibabaw na naratibo, if you look at the social media, lalo na nung mga unang part ng pagkaka-arresto at pagdala sa kanya, inuulit-ulit nila yung kidnapping. Correct. And the British-Israeli lawyer yesterday also argued that the ICC cannot exercise jurisdiction as the 80-year-old former president was kidnapped. Ginamit din niya ngayon yung salitang kidnap partner na ini-echo nga ng Duterte camp. Sabi ni, and I quote, sabi ni Kaufman, I view it as a kidnapping, nothing more or less. It's an extrajudicial rendition. He was given no due process, just lang over to The Hague. Ano reaction po ninyo, sir? Wala namang kidnapping. Una, meron namang arrest warrant, di ba? Galing pa nga sa ICC. Ikalawa, pinadala po yung arrest warrant na to through a diffusion. At mahalaga po na it's through the red diffusion ng Interpol. Kasi ibig sabihin talagang targeted to
from the ICC towards the Philippines. Kasi kung notice lang, ibig sabihin sa buong bansang miyembro ng Interpol. Pero ito, directed siya sa Pilipinas. Ikatatlo po, talagang sinerve naman po siya, di ba, ng ating mga authorities dito sa Pilipinas kay Mr. Duterte. At may basihan din under our domestic statute. Siguro memorize nyo na yan. RA 9851, the IHL Act, Section 17, second paragraphs, in the interest of justice. Philippine authorities may dispense with investigation and may surrender a person towards an international tribunal that is investigating an international crime. Kaya wala pong kidnapping. Paano nga, Attorney Antes, ipakituloy nyo nga po, parang may dulo niyan na parang may isang lawyer din partner na inanalyze niya. Ang sabi? Yung dulo, paano dulo ulit no, ng provision na yon? Ang dulo, may voluntarily surrender or subject to extradition. Kaso, ang ICC po, hindi naman po siya isang bansa. Isa po siyang international organization. Kaya yung extradition po, na node, hindi po nag-apply sa ICC. Nag-apply lang po yan kung arrest warrant galing po sa ibang bansa. Opo, subject to extradition and may meron pang dulo, di ba? Subject to extradition and applicable treaties or laws. Yeah. So saan ano yung subject to, ibig sabihin ibabatay doon. So anong pinagbatayan daw doon sa pag-aresto? Kasi wala naman tayong tratado diyan. Yun na nga. Saan binatay yung pagkaka-aresto? Yung binatay po siya sa arrest warrant kasi nakalagay naman doon International Tribunal. Opo. At saka importanteng i-remember, Doris at Alvin, na itong RA 9851, pinasa po siya noong December 2009. At noong December 2009, hindi pa po tayo partido sa ICC Rome Statute. Kaya napag-isipan na po yan ng ating Kongreso na kahit hindi pa po tayo member ng ICC Rome Statute, pwede pong voluntarily surrender ng Philippine authorities ang tao pong nakasakdal, iniimbestiga ng isang criminal tribunal such as the ICC. So ibig sabihin, attorney, malabong mapabalik sa Pilipinas ang dating presidente before September 2020, September 23, and even after that, malabo siyang ibalik. Mukhang malabo po. Kasi hindi na rin tayo state party sa ICC. Kaya kahit po i-grant yung interim release na malabo din, malabo din towards the Philippines kasi hindi na nga state party ang Pilipinas. So unfortunately, ito pong naging epekto nung pag-alis ni Mr. Duterte from the ICC Rome Statute. Ayun. Yun na nga po, attorney, kahit ano pa po ang pagpapaliwanag natin sa madlang people, ang nakatatak sa kanila, hindi naman tinanggal na tayo ni Duterte doon sa ICC, kumalas na tayo. Anong pinagsasabi nyo na ang ICC may jurisdiction pa? So again, ikot lang, ano ang batayan? Ang sinasabi yung dahil sa pakikipagtulungan natin sa Interpol, tama po ba? Tama po yan. At i-relate na rin natin. Actually, yan, Doris, mga para siyang, chain na, ayan. Okay. Alam mo yung chain, di ba? Yung unang chain, arrest warrant ng ICC. Yung ikalawang chain, yung Interpol diffusion notice. Yung pinaka-last na chain, ay yung RA 9851, Section 17. Okay. Kaya po yan, talaga yung mga chains na yan. Hindi pwedeng isang chain na dapat yung tatlong chain yung tingnan natin. Ayun. Okay. Now, have we decided, sa side ninyo, Attorney Gilbert, ilan po ang ipipresent natin na witnesses ng mga victims? Kasi sinabi din ni Vice President Sara before the statement of Kaufman na paano nyo mapatutunayan na may 30,000? You have to have all the names of the 30,000. Sabi niyo gano'n. Naku, di naman po kailangan 30,000 names ang kailangan ipalabas, di ba? Ang kailangan lang po yung mga example po out of the 30,000. Kasi mukhang imposible naman talaga 30,000, di ba? So, ang ginagawa po talaga sa ICC practice, yung mga emblematic examples lang nung pagpatay.
Ang mahalaga po, mapakita yung tatlong bagay. Anong tatlong bagay? Una, merong polisiya, yung DDS at yung Philippine government, ng presidente si Duterte. Ikalawa, kailangan pong ipakita na merong patayang nangyari. At itong patayang na to, hindi siya random. Meron pong widespread or systematic na attack sa civilian population. Ibig sabihin, meron pong pattern at laganap po siya sa buong Pilipinas. Ikatatlo, dahil sa polisiya na to at sa widespread or systematic attack na to, may patayang nangyari. Yun lang pong kailangan. Hindi po kailangan ipakita yung 30,000. So what is the threshold then? Kung hindi hindi naman kailangan i-present ang 30,000, would Ilang? would 50 suffice? 100, 120? And what is the benchmark number then? Oo. Ganito, Alvin, sa international criminal law, wala talagang set number. Ang importante na yung mapakita mong emblematic cases ay ma-prove yung tatlong elements na to ng crimes against humanity. Kaya talagang walang set number. Ang importante, yung elements ng krimen. Oo. At saka pag sinabi po ba, attorney, na excuse me, crimes against humanity, mayroon po bang number ng mga tao na dapat ay masasabi natin na Pasok yan sa crimes against humanity. Biktima sila, pinatay sila? Oo, wala ding Doris, wala ding set na number kasi it can go as low as 20, it can go as high as thousands. Kasi ang importante dito, hindi siya yung random na patayan kasi pwede kasing may patayan, di ba? Let's say homicide due to robbery with homicide. Random lang 'yon sa buong Pilipinas. Kahit na marami yun, kung wala naman talagang koneksyon ng mga yun, hindi yun crimes against humanity. Dito, kahit po at least 43 yung nakalagay sa arrest warrant, ang mahalaga, mapakita na may koneksyon yung 43 na pagpatay na to under sa polisiya ni Mr. Duterte. Kaya yun lang pong mahalaga. Hindi siya random, may polisiya at laganap po siya at ito po ang naging resulta po, patayan, at least 43. Ibig sabihin, attorney, parang patutunayan ninyo na naging state policy ng Duterte administration ang extrajudicial killings. Naku, parang ba napakahirap nun? May paper trail ba yun na may executive utos ba yun? Order ba yun? Na ito ang gagawin natin lahat ng mga adik at mga patay niyan kahit nakapapel. Oo, nakapapel. Actually, hindi siya mahirap, Alvin, Doris, ipatunayan. Kasi in fact, nung pagkaupo po ni Mr. Duterte noong June 30, the next day, July 1, 2016, nag-issue po ang PNP ng CMC 16-2016, Command Memorandum Circular, 16-2016, or if I'm not mistaken. Kasi ang nakalagay po dito, Oplan Double Barrel. Ito po yung mekanismo kung paano po ipapairal yung war on drugs. At nakalagay po dun yung word na neutralization. Isa po yung euphemism for extrajudicial killings. So isa po ito sa mga ebidensya na pwedeng ipakita po sa ICC na talagang mayroong polisiya ng EJK through the word neutralization. So ganun pala. Akala ko yung mga verbal, di ba maraming proclamations, declarations sa mga speech niya, si dating Pangulo, pero kumakambyo naman kagad yung spokesperson. Hindi, nagbibiro lang siya. Pati ba yan kasali yan sa mga ebidensya natin o kailangan pirmado at naisulat? Tama ka dyan, Alvin, isa din yan sa mga ebidensya. In fact, sinight po yan sa application for arrest warrant. Yung mga public statements ni Mr. Duterte. Yeah. At in fact, hindi lang po joke yan kasi una, abogado po si Mr. Duterte. So alam niya yung illegal na implikasyon ng kanyang mga sinasabi sa mga public statements na to. Ikalawa, ang presidente po, siya lang po talaga yung executive. Iba po siya sa kongreso na ang daming mga representatives at may mga senador pa. Iba din siya sa West kasi may mga Supreme Court justices, may Chief Justice at may mga judges. Pero ang executive, presidente lang po yan. Kaya kung ano mang sabihin ng presidente in a public pronouncement,
That is state policy. Opo, opo. Okay, Pero sige. may lusot po ba yung sinasabi niya na hindi ko naman direktamente na sinabi sa mga pulis ko, sa mga sundalo ko na patayin nyo yan, kaliwat ka ng patayan. Kundi ang sabi lang niya ay pag nanlaban ay sige unahan ninyo kung na-endangered na yung mga buhay ninyo. May lusot po ba yon, attorney? Actually, mga remedial statements na lang yan, o parang pang nakitbutas na lang yan. Pero mayroon po siyang mga klarong statements na talagang nag-i-instigate, in fact, ordering the police to actually kill any drug suspect. At talagang makikita natin yan kahit sa mga open sources sa internet, kahit po sa YouTube, makikita po natin yan. Kaya hindi na po mabubura yan. Kasi itong tinatawag na admission. And admission has a high probative value under the rules on evidence. Kasi bilang abogado at bilang presidente, alam niya po ang legal na implikasyon ng kanyang mga admissions. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.